Narito ang 10 body gesture para connected ka sa kausap mo. Napansin mo ba, kahit may mga taong konti lang magsalita, ay ramdam mo agad na komportable ka sa kanila? Hindi dahil kundi sa salita, kundi dahil sa body gesture ng kausap mo. Ngayon, sasabihin natin ng 10 na simpleng galaw ng katawan na magpaparamdam talaga sa kausap mo na connected kayo, may tiwala. So, pwede mo tong i-apply sa hindi mo kilala, sa dati mong kakilala, sa trabaho, sa eskwela. Ngayon, may idea ka na kung paano. Ito ay hindi pilit, hindi rin scripted yung galawan mo dito. Natural lang. Ang una ay open posture. Huwag yung nakakross ang braso. Dapat ay open lang para maiparamdam mo na open. Open ka sa pakikipag-usap mo sa kanya. So kapag nakaganto kasi, parang ang kinalalabasan ay defendable ka. Pangalawa ay eye contact na hindi naman nakakatakot. Yung simpleng tingin sa kanya, and kapag nagsalita naman siya at nagsalita ikaw, may konting iwas din. Tulad dito, nakatingin ako sa camera, kunwari ikaw yan. Diba, nakatingin ako sa'yo. Ayan, nag-uusap tayo. At titingin ako sa ganyan o ganyan. Pero, pinofocus ko pa rin na merong mga pagkakataon na tumitingin talaga ako sa mata mo. Posible ka ding umiwas ng paminsan-minsan lang. So, wag naman sobrang titig at wag naman sobrang iwas. So, ganun lang. Pang-tatlo, bahagyang pagyuko ng ulo. Yung may magaganyang yuko ka. So, hindi naman buong usapan yung nakayuko ka lang at nakatingin ka sa paa mo. So, hindi ganun. So, may payuko-yuko. Ibig sabihin kasi nito ay pinapakita mo na nakikinig ka sa kanya, interesado ka, may respeto ka. So, ganun yung meaning nun kapag ka ganun. Pang-apat, sabayan ang galaw niya o ito yung tinatawag na mirroring. Salaminin mo yung galaw niya. Kung dahan-dahan siyang magsalita at gumalaw ay sabayan mo. So, ang dating nito ay makakabuo ka ng koneksyon ng hindi niya namamalayan. Pang-5, ngiti na hindi pilit. So, okay na yung hindi labas yung ngipin. Okay lang yun. Kahit smile lang, ganyan. Huwag naman yung... Kasi nahahalata tayo na pilit yung ngiti natin dahil inilalabas natin ang ngipin natin. So, nahahalata tuloy na fake yung ngiti mo. Tulad nito. Diba? Isasabay mo din yung mata mo. So, ang gagawin mo ay isang banayad na ngiti lang. So, wag naman yung todo na nakaano na yung lips mo, nakangiti lang buong usapan nyo. So, ibabalik mo din sa normal. So, nag-build ito ng komportable sa kausap mo. Pang-6, tumango habang nakikipag-usap ka sa kausap mo. Hindi naman pa ulit-ulit kasi parang mannerism na yun. So, pasaglit-saglit lang kung saan pwedeng nag-a-agree ka sa sinasabi niya. Pang-7 ay bahagyang pagharap ng katawan mo sa kanya. So, pwede ka din tumagilid ng konti pero at least nakaharap ka sa kausap mo. So, wag yung nakatagilid na parang iwas habang may kausap ka. Yung balikat mo ay ihaharap mo sa kausap mo. Tulad niyan. Pang-8 ay relax na kamay. Huwag yung nakayukom. So, wag ganun. Dapat open yung kamay mo. Nakaganyan sa... So, hindi kasi kita. So, ganyan. Basta naka-open yung kamay mo, wag ganun. Ibig sabihin kasi ng relax yung kamay mo is relax ka din kausap. Pang-9 ay tamang distansya. Hindi masyadong malapit at hindi rin masyadong malayo. Kumbaga, respeto din sa personal space ay nagbibuild ng trust. Pang-10, sandaling paghinto bago magsalita. Ipinapakita nito na iniisip mo muna bago mo sasabihin yung dapat mong sabihin. Yung tipong hindi ka basta sumasabat. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe sa ating YouTube channel, Annette Serg. And thank you so much sa inyong panunood sa ating video about psychological facts at mga facts about human behavior at iba pa. Kung may gusto kang topic, just comment down below at pag-uusapan natin yan sa ating mga next video. Thank you so much!